This is Rafi. Isa siyang ordinaryong manggagawa. Ang sweldo niya ay 14,000. Yung 14,000, mababawasan pa ng contribution niya sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. So, ang take-home pay niya ay 12,800. Since minimum wage earner si Rafi, hindi siya binabawasan ng income tax. Pero, nagbabayad pa rin siya ng buwis. Nagko-contribute pa rin siya sa gobyerno. Sa pamamagitan ng value-added tax. Yung sweldo kasi ni Rafi mapupunta din sa pambayad ng kuryente, tubig, grocery, gas. So, yung 12% ng take-home pay niya, nasa 1,536. Ano bang itsura ng value-added tax? Ito, bumili ako ng gamot. Ang presyo niya ay 2,473. Papatawan siya ng buwis ng gobyerno, 12%. So, it's 296 and 79 centavos. So, imbis na 2,473 lang yung babayaran ko, naging 2,770. Yan po yung value-added tax. Ngayon, itong tax na to, saan ba yan napupunta? Unang-una, sweldo ng government employees. Bibigyan ko po kayo ng sample. Sweldo ng senator. Base salary range is 250 to 315K. Meron silang allowance, 15K to 30K. Meron silang representation allowance. Ibig sabihin kung may meeting sila sa labas, may binisita silang lugar, pamasahin ng kailangan nila, nasa 60 to 90,000. Dati, merong discretionary fund, so tinatawag natin pork barrel. Pero ngayon, mga special projects na lang na kailangan nilang i-propose at i-approve bago ibigay. So, buwan-buwan, ang sweldo ng senador ay pwedeng from 350 to 500K per month. Bukod dyan, meron silang budget para sa staff, mga sweldo ng staff, at operating expenses. Usually, mga nasa milyon yan. Ito lahat, saan galing? Dito. Kay Rafi. At sa'yo. Pangalawa, infrastructure, roads. So, pag lumabas ka ng bahay, nakita mo lubak-lubak yung kalsada, magtaka ka na, bakit walang nag-aayos nito? O kaya kung nakita mong maayos naman siya, bakit sinisira? Sa buwis natin galing yung pambayad dun. Community programs. So, ito din, scholarship. Pambayad din ng utang natin na napakalaki na. Social programs, yan yung mga ayuda, AKAP, tupad. Diyan din galing. So, anong gusto kong sabihin? Wala tayong utang na loob sa politiko. Pagdating ng eleksyon, ang unang nasa isip mo ay ang mga Pilipino. Dapat wala tayong pinapanigan na kulay. Hindi yun yung priority natin. Ang priority natin, Pilipino. Pag nag-uusap tayo, hindi tayo dapat nag-aaway. Pero kailangan mong makasiguro na pag nag-uusap kayo, Pilipino muna, bago politiko. Pilipino muna, bago kulay. Yun lang.